So, panibagong video, panibagong loan up review na naman po ang ating pag-uusapan at sisilipin ngayon. Grabe na, dami na talagang mga loan up na umuusbong this early 2025. And ito ang loan up na pag-uusapan natin, guys, which is si XL Lending Loan Up. So, maganda po dito is available po siyang i-download sa ating iOS, sa ating App Store po, and sa ating Google Play Store. So, usually, na nag-review ako recently, ang daming loan up talaga na nag-exist from App Store. So, ngayon, accessible din siya sa Play Store. Which is itong si XL Lending Loan Up nga po is nag-offer po siya ng up to 60,000 pesos. At ito pa, legit daw na mababa yung interest rate niya. Legit daw na 0.5% interest rate lang daw po ang binibigay niya daily. So lumalabas po na up to 15% lang po yung interest rate niya. So usually kasi sa mga bagong loan up na nag-e-exist ngayon, grabe rin ka-loan shark naman. So na-review natin yan few days ago. No? Yung mga iba't ibang mga bagong loan up na nag-e-exist ngayon. Grabe sila ka-loan shark, guys. Up to 7 days to pay lang yung ino-offer nila. At talagang mapapa-aray ka talaga sa mga interest rate. Well, ibang-iba daw itong si XL Lending Loan Up. Dahil bukod sa legit dahil ito po ay SEC-registered. Yes po, good news dahil SEC-registered siya. Naka-register po siya as list of recorded online lending platforms po sa SEC website. At talagang good na na-license to operate siya. So, eto ay nagmukhang bagong loan up lang talaga itong si XL Cash Lending. Dati na po talaga nag-e-exist to blue logo pa lang po siya. Ayan po siya. No? So, ngayon kasi nagbago siya ng logo. Naging green logo na po siya. Talagang nagbago itong loan up na ito. Naka-release lang at nag-update lang din ngayong January 2025 kaya nagmumukha talaga siyang bago ulit. So ito na nga, sinubukan ko siya, guys, at approve agad ako at nagulat ako dahil bago nga lang siya, hindi ako nag-expect ng too much dito, no? So to my surprise, mas longer term payment siya, hindi siya yung usual na 7 days to pay lang. At yun nga, kahit papaan is reasonable na rin yung approved loan amount ko at legit nga po na 15% a month lang yung interest rate nila. Well, of course, ipapakita ko sa inyo ano yung process ng application ko, paano ako nag-apply dito, ano yung mga required documents na hinihingi nila, gaano ba kabilis mag-apply at ma-approve dito. So, recommendable ko ba itong loan up na ito? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. So, by the way, huwag nyo muna i-download. Tingnan nyo muna at panoorin nyo po muna yung proseso ko ng application ko dito. At kayo na pong bahalang mag-decide kung gugustuhin nyo pa rin bang mag-apply sa loan up na ito. So, i-open po natin yung app and then bago pala natin ma-access yung app, so i-allow daw muna natin yung mga permissions po na kailangan nila sa phone natin para ma-access po natin yung apps. Saka muna po talaga ito sa mga loan apps. So, i-allow lang po natin yung mga yan. And then, nandito na po agad tayo sa dashboard po ni XL Cash Lending. So, here po, as usual po, we need to enter our mobile phone number here and then get the code verification no, para makapag-proceed tayo for the next step. Then, upon providing that, so here po, sabi niya nga dito, ang kanyang maximum credit amount is 60,000 pesos. And again, sa mga first time mag-apply dito, hindi talaga ito guaranteed na 60,000 pesos yung ibibigay nila. So, kapag first time natin dito, mababa talaga yung ibibigay nila sa atin. Pero at least ma-aprobahan pa din tayo. At nag-offer nga po sila ng up to 180 days to pay. At yung interest rate na sinasabi ko nga sa inyo kanina is 0.05% a day. So let's see. Click na po natin tong apply now. And then here po, we need to provide our identity verification. So dito po, ipaprovide po natin yung ating ID details po. So ito po pala yung mga IDs po na nire-require nila. Pili na lang po kayo kahit isa dito, either recommended ID type or other options. So sa next step po, pipicture lang daw po natin ang ating IDs. And kapag napicture na po natin ang ating IDs, so madedetect na po nila yung information sa ID natin. Sa case ko, na-detect niya nga po, pero may wrong spelling po dito at saka may wrong info. So ang ginawa ko po is sinedit ko lang siya bago ko siya sinubmit. Then after that po is the self-verification naman. So alam naman natin yan kapag selfie-selfie, no? So after doing that, we need to provide our personal information here. It includes gender, marital status, loan purpose, email, educational attainment, living address, detailed living address, count of credit cards, and then dito sa baba, guys, Viber, backup phone number, and then Facebook account. But, optional lang naman. So, good thing, optional. So, alam niyo naman na hindi tayo nagpo-provide mga ganitong information sa mga loan up. So, after po natin ma-fill up ito, submit lang po natin. And then, sa next step po is the contact information na po, which is nanghihingi po sila ng 5 contact reference. So, dito po magdadirect po sila sa ating phone book list po. So, hindi po natin siya na manual. Kaya, i-ready niyo po yung inyong phone book list. Next
po tayo, which is our account information na. Dito po, nanghihingi po sila nating disbursal method po. So, pipili po tayo kung saan daw ba i-disburse yung perang ilo-loan natin, kung e-wallet ba or bank. So, maraming choices po dito. Pipil upan lang po natin. So, to my case, kapag mga loan apps kasi e-wallets lang talaga yung pinaprovide ko. Of course, pipil upan din natin yung mga details po ng e-wallets ba or bank accounts pa. Like our first name, middle name, last name, e-wallet account. Then, after po natin ma-provide ito, so, click lang po natin tong submit. And then, sabi ko naman sa inyo, agad-agad po na aprubahan tayo ng loan amount po na 6,000 pesos. So, wala yung zero niya from 60,000. Naging 6,000 pesos, but malaki na rin siya ha, in fairness. So, malaki na rin itong 6,000 na to. So, first time po lang mag-try dito. So, dito na nga. Ito na yung pinaka-exciting part natin, guys. Kasi dito na natin malalaman yung kanyang loan interest rate. Kung gaano ba talaga legit, di ba? So, kanina napahapyawan ko na kayo at this time nga, i-discuss ko sa inyo. So, dito po again, meron akong approve amount po na 6,000 pesos. Meron po akong multiple term options or installment plan po na 4 terms. So, pa-terms na naman siya. So, para mas maintindihan po natin, i-view po natin yung details dito. So, meron po akong 4 terms installment po dito. And as you can see po, ang amount due ko po is 1,950 for 4 terms po ito. And kung manonotice nyo po yung interval of payments ko is every 15 days per term. So, lumalabas po, twice a month po tayong magbabayad. At lumalabas din po itong 4 terms na ito is 2 months to pay dahil nga po every 15 days po yung payment po natin dito. Dahil sa first installment ko nga po magbabayad daw ako after 15 days ng 1,950. So, right after that, after 15 days, magbabayad na ulit ako sa second installment. Then, sa third installment after 15 days again. Kaya aabot po ako ng March 15, 2025. Kasi nga, 4 terms po ako dito every 15 days. So, ito na nga, no, every term, magbabayad ako ng 1,950. Kung ita-times po yun sa 4 terms, is equals to 7,800 pesos. Minus natin sa 6,000 na loan amount ko. So, ito po yung kita nila sa akin sa loob po ng 4 terms o sa loob po ng 2 months to pay. 1,800 pesos. So, divide lang po natin sa 6,000%. So, ito po yung interest rate niya for 2 months to pay, 30%. So, lumalabas po na 15% monthly siya and lumalabas po na per term, 7.5% ang interest rate niya. Okay ba sa inyo yung ganon? Well, sinilip ko kaagad yung kanyang disclosure statement dito po, no? So, nandito na nga po yung aking breakdown of payment. So, nakalagay nga po dito yung aking repayment amount, yung aking payment date, yung aking interest rate na legit na po na 0.49% daily. So, lumalabas nga po na 15% monthly siya at buo po siyang matatanggap. So, for me talaga, natataasan ako sa mga ganyang interest rate like 15% monthly. Mataas na sa akin yan monthly ha. Sa standard ko na. Kasi nasanay kasi ako na hanggang 6% monthly lang yung interest rate ko na binabayaran. But iba-iba naman tayo, di ba? Pero itong 15% monthly po is acceptable na rin naman siya. Kasi alam niyo, ang mga kaparehas nitong interest rate, sila one hand, sila tala, sila happy, at marami pa pong ibang 15% monthly din na masasabi din naman natin na mga legit loan up yung mga yon. Well, ang take ko lang po dito is okay siya ha, madali siyang apply. ID lang po yung hinihingi nila dahil agad-agad na-approve tayo dito. At ang maganda po dito is nag-offer po siya ng long-term payment like this one po na 2 months to pay agad-agad sa first loan. And like nga sa iba na sinasabi ko sa inyo na 7 days to pay lang at ang tataas ng interest rate. So for me, medyo okay siya compared doon sa mga latest po na nire-review ko ng mga bagong loan up na napakataas talaga ng mga interest rate. Mas quiet good ito at mukhang legit. Mukha talaga siyang magandang loan up. So malayong-malayo po ang pinagkaiba ng XL Cash lending ngayon sa noon. At mukhang legit at mukhang maaasahan siya compared before. So anyway, sino pa nakapag-try dito sa XL lending loan up? Kumusta pa yung experience niya? Comment down below po. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!